Rafaela's point of view. Kagaya ng unang beses ko silang pinalitan ng damit, ganoon pa rin ang pakiramdam ko. Parang may kung anong humahaplos sa puso ko sa tuwing may nagagawa ako para sa kanila na dapat ay ginagawa ni Eudora. Ngiting-ngiti si Summer nang matapos kami habang tipid lang ng ngiti ang ginawa ni Rain. Sakto naman na bumukas ang pinto at nang tingnan ko iyon, si Vera ang nagbukas. Binati niya ng ngiti ang mga bata at hindi man lang ako tinapunan ng tingin. She went straight to the kids and kissed their cheeks. "Don, ang bango niyo na ah." Nangingiti niyang saad. "Mommy, help us!" Maligalig na sagot ni Summer, pero parang hindi iyon narinig ng babae. Pumasok naman sa isip ko na dapat nasa kusina na ako ngayon at ipagluluto na ng hapunan sila Summer. Ngumiti ako sa kanila at kumaway. Senyales na aalis na ako. Ngumiti lang si Summer at kumaway naman si Rain. Binuksan ko ang pinto at agad na lumabas para magkaroon sila ng bonding time sa loob. Maingat kong isinara ang pinto at akmang lalakad na paalis ng, "Where's Summer and Rain? Palaka!" Gulat kong sigaw ng muntik ko nang mabangga si Clint. Hindi ko napansin na nasa likod ko siya. Ba't palaging sumusulpot ito sa kung saan-saan? Tiningnan niya ako at bahagya pang nagsalubong ang makapal na kilay. Nasa loob, kasama si tita nila." Paano ko ba dapat tawagin yung babaeng yun? Nakikita ko naman na ayaw niya sa akin. Ayaw niya kay Eudora. Tumango naman siya. Nagkatinginan pa kami ng saglit. At dahil sa intensidad ng kanyang mga mata, ako na ang unang nagbawi ng tingin. Ngayong araw lang ako hindi kinabahan ng husto sa kanya. Inihakbang ko ang mga paa at nang makalagpas sa kanya, ay para akong nakahinga ng maluwag. Whenever he's near, it feels like I'm running out of oxygen. Hindi ako makahinga ng maayos. Madali akong bumaba at nagtungo sa kusina kung saan naabutan ko si Saling, si Rose at isang katulong na hindi ko kilala. Lumapit ako sa kanila at katulad ng nakagawian na, ako ang magluluto ng ulam at tutulungan nila ako. Sinay Conchita. Kanina pang umaga na hindi ko siya nakikita. Puna ako at bumaling kay Saling. May sakit kasi ang apo niya, nasa ospital at siya muna ang pinagbantay. Si Rose naman ang sumagot. Ganun ba? Sandaling nakaramdam ako ng awa at lungkot nang marinig iyon. Lumapit pa ako lalo kay Saling na ngayon ay naghihiwa ng mga sangkap. Tumabi ako at ganoon din ang ginawa. "Saling," hininaan ko na mismo ang boses. Nilingon niya naman ako at nagtatanong ang mga mata. Kausap ni Rose ang isa pang katulong kaya siguro naman hindi niya maririnig ang pag-uusap namin dito. Yung bisita ni Clint. Panimula ko at muling sinulyapan sila Rose, ngunit sadyang may sarili rin silang mundo. "Si Senyorita Elvira po?" Nilingon ko siya at nag-isip. "Vera? Elvira?" Senyorita Elvira ang tawag sa kanya ng mga katulong. Ibig sabihin tanging malalapit lang ng mga tao ang tumatawag sa kanya ng Vera. Paano naman si Eudora? Anong tawag niya sa kanya gayong mukhang hindi sila malapit? "Oo," tumango ako. "Ayaw niya ba sa akin?" Hindi pwedeng wala akong alam tungkol kay Elvira. Pakiramdam ko kasi, sa tuwing nagkakatinginan kami, parang nakikita ko ang galit na dati ko na nakita sa mga mata ni Clint. Ang ganoong galit ang nagbibigay ng pangamba sa akin. Napangiwi si Saling at nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang muka. "Ano?" Kumurap-kurap siya at nalukot ang muka. "Parang ganun po yata." "Bakit?" I trusted Saling that much. Yung tipong kapag naguguluhan ako, kapag may gusto akong itanong sa pagkatao ni Eudora, sa kanya ako nagtatanong. May iilan na nasasagot niya at may ilan naman na hindi siya sigurado. Siguro kasi, tiningnan niya ako at nagkamot ng batok. Kasi, madalas kayong magkasagutan noon ni Senyorita Elvira. Sagot niya sa mababang boses. Tiningnan ko siya ng maigi at prinoseso ang sinabi niya. Madalas kaming magkasagutan? Ibig sabihin madalas silang mag-away ni Eudora? Kaya ba ganun siya sa akin? Impit akong napaaray nang maramdaman ang biglang paghapdi ng kamay ko. Shit! Tinignan ko yon at nakitang dumudugo. Hindi ko na napansin ang tamang paghiwa ng sibuyas, kaya pati ang daliri ko na isali. Medyo malaki pa naman ang sugat, kaya malalaki ang patak ng dugo. Aray! Reklamo ko rin nang lagyan ng pressure ang dumudugong sugat dahil sa mas lalong humapdi. Naku naman! Tarantang tura ni Saling nang mapansin ang dumudugo kong daliri. Napatingin din sa amin sila Rose at kahit sila ay nataranta. Dali-daling naghanap ng first aid kit si Rose. Lumapit ako sa sink at hinugasan ang daliri. Anong nangyayari?
Ang tanong na iyon ang siyang nagpatigil sa mga kasama kong natataranta. Napatingin kami sa pinanggagalingan na boses at nakita si Clint. Sasagot na dapat ako nang maunahan ni Rose. Nahiwa niya po senyorito ang daliri niya. At katulad ng inaasahan kong reaksyon, nagsalubong na naman ang kilay niya at tinapunan ako ng tingin. Malalaki ang hakbang na tumungo siya sa akin at hinawakan ang kaliwa kong kamay. Nagdurugo pa rin ang palasinsingan kong daliri. Ganoon ang balat ko. Kahit maliit na sugat lang, madaming dugo ang lumalabas. Naisip ko nga noon, siguro mayaman ang katawan ko sa red blood cells, kaya ganoon. I heard him test. Hindi lang niya ako palabas ng kusina at inabot ang hawak na first aid kit ni Rose. Dire-diretso ang lakad niya papuntang dining area at ipinatong sa mesa ang first aid. Sinuri niya ang sugat ko at hindi ko mapigilang hindi siya tingnan nang linisin niya iyon gamit ang bulak na may alkohol. Maingat niya ring nilagyan ng band-aid ang sugat at pinalibot iyon sa daliri ko. Saglit siyang natigilan at pinakatitigan niyon. O iba lang ang tinitingnan niya sa kamay ko. Matagal na siguro ang 3 minuto na pagtitig. Tumikhim ako at unti-unting inagaw ang kamay sa kanya. Nag-angat naman siya ng tingin at kumunot ang kanyang noo. Ang makapal niyang kilay na salubong at ang mga mata niyang nagtatanong. Iyon agad ang napansin ko sa kanya. Magpapasalamat na dapat ako nang tumalikod siya at walang salitang naglakad paalis. Katulad kanina, wala akong ibang nagawa kung hindi sundan siya ng tingin hanggang sa hindi ko na siya matanaw. Tiningnan ko naman ang kamay ko. Wala namang kakaiba doon. Aside from that my ring finger has a cut, there's nothing more. Ano bang problema niya? Parang tumatambol sa kaba ang dibdib ko nang makitang nakatitig sa akin si Elvira. Habang naglalakad ako papalapit sa kanya, dala ang orange juice. Kaaalis lang na Clint nang bigla siyang dumating. Wala rin naman dito sila Summer at Rain. Mamaya pa ang uwi ng mga bata. Kaya naisip kong si Clint ang ipinunta niya. Nang mailapag ko ang dalang inumin, ay agad din akong tumungo at ang mga alis na nang tawagin niya ang pangalan ni Eudora. Lumingon ako sa kanya at muling nagtagpo ang tingin namin. She seems flawlessly beautiful. Nakasuot siya ng itim na blouse at niyiyakap nito ang hugis ng kanyang katawan. Pinaresan iyon ng rug jeans at estiletos. Noong una ko siyang makita, nasabi ko na agad sa sarili ko na iba siya sa lahat ng mga babaeng nakita ko. She looks like a walking doll. Walang kapintasan kung titingnan at ang kulay abo niyang mga mata ang dahilan kung bakit parang naiiba siya sa lahat. Malamig ang titig niya at walang ngiti sa kanyang labi. Ang presensya niya ay maihahalin tulad sa presensya ni Clint. Malaki, malakas at hindi kayang gibain. Bakit? Malumanay kong tanong. Parente siyang nakaupo sa mahabang sofa habang hinahagod ako ng tingin. Nanunuri ang kanyang abuhing mga mata at biglang umangat ang sulok ng kanyang mapulang labi. Ang malamig niyang titig kasabay na mapanuyang ngiti ang naging dahilan para mag-iwas ako ng tingin. Wala bang lason yan? Muli kong ibinalik ang tingin sa kanya at hindi ko na mapigilang hindi mapakunot ang noo. Lason? Wala. Utal kong sagot. Bakit ko naman lalagyan ng lason ng inumin niya? Hindi ako ganon. Bigla siyang tumawa. Puno iyon ng sarkasmo. Tinaasan niya ako ng kilay. Any welcome greetings, Eudora? Tanong niya. Hindi ako nakapagsalita. Umurong ang dila ko. Isa lang ang gusto kong gawin ngayon, ang umalis at iwan siya. Ngunit kabastos sa iyon, kaya nanatili akong nakatayo doon kahit pa walang salita ang lumalabas sa labi ko. So you really changed, huh? Should I give you a slow clap? Bigla siyang tumayo at naglakad palapit sa akin, kaya wala sa sariling na paatras ako. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa isipin na kapag sinaktan niya ako, pwede ko rin siyang saktan pabalik. Ayaw ko ng gulo. Inaamin kong tiklop tuhod ako kay Clint. Hindi ko magawang ipagtanggol ang sarili ko sa kanya. Pero kung sasaktan ako ni Elvira, ay walang pagdadalawang isip na ipagtatanggol ko ang sarili ko sa kanya. Madalas kayong magkasagutan noon ni Senyorita Elvira. Biglang pumasok sa isip ko ang sinabi ni Saling na magtanong ako sa kanya ng tungkol kay Elvira. Ibig sabihin lang nun, ayaw niya sa akin. Galit din siya sa akin. Bilib din ako sa iyo eh. Dagdag niya. Nakaya mo pang bumalik at magpakita kay Kuya Clint. Anong tawag doon? Fighting spirit o kapal ng muka? Come to think of it, sa dami ng kasalanan mo, may lakas ka pa ng loob na harapin ang mga taong niloko mo. And now? Muli siyang humakbang pero hindi na ako lumayo. Hinayaan ko siyang makalapit sa akin. Kinalma ko ang sarili at nag-angat ng tingin para salubungin ang tingin niya.
You have the guts to act this way? Hanggang kailan ka magkukunwari? Tell me, saan mo ba pinag-aralan yung acting skills mo? Kakaiba rin kasi eh. Kung si Eudora ang narito, kung siya ang kausap ni Elvira, anong isasagot niya? Pabalang ba siyang sasagot? Sarkastiko? Patuya? Hindi ko alam. Hindi ko maisip kung paano ko siya dapat sagutin pabalik. Ayaw ko ng gulo, Elvira. Nababa ang boses na saad ko. Natigilan siya at nakita ko pa ang unti-unting pagsalubong ng kilay niya. She laughed sarcastically afterwards. Wala naman dito si Kuya Clint, kaya pwede mo akong sagutin pabalik. Pwede kang maging demonyita ulit. Don't worry, I won't tell him. Hindi naman ako kagaya mo na mahilig gumawa ng mga kwento. And besides, kahit naman gumawa ka ng mga peking kwento, hindi ka na ngayon papaniwalaan ni Kuya. You're such a loser now, Eudora. Pinilit kong pakalmahin ang sarili. Galit siya sa akin dahil akala niya ako si Eudora. Hindi si Rafaela ang nakikita niya ngayon, kung hindi si Eudora. Hindi dapat ako sumagot pabalik. Bumuntong hininga ako at pinagsawalang bahala na lamang ang mga sinasabi niya. Tumalikod ako sa kanya at humakbang palayo, pero hinablot niya ang braso ko at malakas na hinila pabalik. Dahilan para mapaharap ako sa kanya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwa kong pisngi. Dahil sa pagkabigla, hindi ko nagawang makapagsalita. Gulat akong napatingin sa kanya at sinapo ang sinampal niyang pisngi na ngayon ay namamanhid dahil sa lakas ng kanyang puwersang iginawad. Senyorita Elvira! Ang sigaw na yon ay nanggaling kay Manang Olga. Dali-dali siyang lumapit sa kinaroroonan namin at tiningnan ako. Tuluyan akong napatungo at kinagat ang ibabang labi. Kumalma ka, Rafaela. Kumalma ka. Ngunit hindi. Hindi ganoon kadali. Kaya nagmamadali akong tumakbo paalis at iniwan sila roon. Tuloy-tuloy ako sa kwarto at pilit pinakalma ang sarili. Paulit-ulit akong huminga ng malalim habang nakapikit ang mga mata. Kumalma ka, Rafaela. Bulong ko sa sarili. Gusto kong magalit. Hindi kay Elvira kung hindi sa sarili ko. Hindi yun gagawin ni Elvira kung hindi si Eudora ang nakikita niya sa pagkatao ko. Ngunit kung si Rafaela ako ngayon, hindi ko rin hahayaan na sampalin niya ako at wala akong ginawa. Kaso hindi. Sa paningin at paniniwala niya, ako si Eudora. May nakatanim din na galit sa puso niya para sa akin. Para sa taong hindi dapat ako. Napaigtad din ako pagkaraan ng marinig ang katok mula sa labas ng pitong kinasasandalan ko. Mami! Sunod-sunod na katok. Stop it, Summer! Halika na! Mami! Boses iyon ni Summer at Rain. Agad kong inayos ang sarili at huminga ng malalim bago buksan ang pinto. Bumungad sa akin ang nakangiting si Summer. Katabi si Rain na nagulat pa nang buksan ko ang pintuan. Hindi pa rin sila nakakapagbihis ng uniforme. Mami! Excited na sigaw ni Summer at agad na yumakap sa bewang ko. Ngumiti ako sa kanila at parang mahika na kumalma ang buo kong sistema dahil sa kanila. Nag-squat ako sa kanilang harap at magaang hinalikan ni Summer ang pisngi ko at ganoon din ang ginawa ni Rain na hanggang ngayon ay wala pa rin imik. Magpalit muna kayo. Hinawakan ko ang kamay nila at tinungo ang kwarto nila para palitan sila. Nagkukwento noon si Summer ng mga ginawa nila sa paaralan habang pinapalitan ko sila ng damit. Si Daddy din ang sumundo sa amin, di ba Rain? Tiningnan ko si Rain at nakitang titig na titig siya sa akin. May dumaang lungkot sa mga mata niya, kaya agad akong naalarma. What's wrong, baby? May masakit ba sa'yo? Dahan-dahan siyang umiling habang nakatingin pa rin sa akin. Bakit ang tahimik mo? Masuyo kong tanong. Natural na tahimik si Rain, pero hindi kagaya ngayon na parang may dinaramdam siya. Si Daddy, galit siya. Sagot ni Rain sa mababang boses. Biglang kumabog ang dibdib ko. Pinagalitan niya kayo? Agad kong tanong, nag-aalala sa kanila. Hindi. Muli na naman siyang umiling. Si Tita Vera ang pinagalitan niya. Hindi ko na nagawang magtanong nang marinig iyon. Bakit? Did Tita Vera hurt you? Pukaw ni Rain sa saglit kong pagkatulala. No, baby. Umiling agad ako. Kumumpas ang alaala ng ginawa ni Elvira sa akin kanina, pero agad ko iyong iwinaksi. But I heard Daddy bago kami umakyat dito ni Summer. Tita hurt you. You heard them? Gulat na tanong ni Summer. Di ba bawal makinig sa usapan ng matatanda, sabi ni Daddy? Nangapa ako sa dapat na isagot, pero walang lumalabas sa bibig ko. Masyado pa silang bata para ipaitindi sa kanila ang mga nangyayari. Tumayo na lamang ako at kumuha ng suklay. Akin na, ayusin ko na lang muna ang mga buhok niyo bago tayo bumaba.
Pag-iiba ko sa usapan. Pareho silang natahimik. Maging si Summer ay sinundan ako ng tingin. Nanunuri, nagtatanong at natatakot. Bakit? Naguguluhan kong tanong nang mas naging malinaw ang takot sa mga mata ni Rain. Mommy, you wouldn't beat us, right? Of course, I wouldn't. Maaga pong sagot sa tanong ni Rain. Bumalik ako sa kanila at tininan silang mabuti. Whenever nag-aaway kayo ni Tita Vera, ayaw niyo pong lumalapit kami. Dagdag niya. Hindi na tayo sasaktan ni Mami. Di ba, Mami? Galing iyon kay Summer na halatang natatakot na rin sa akin. Marahil iyon ang dahilan kung bakit kanina patahimik si Rain. Ganito ba talaga ang ginagawa ni Eudora? Sa mga bata niya ibinubuntong ang galit sa ibang tao? Humugot ako ng malalim na hininga at nginitaan sila. Hindi ko kayo sasaktan kahit ano pang mangyari. Kung may nagawa man ako noon, hindi na yun mauulit ngayon. Mommy won't let you get hurt. Summer smiled and Rain nodded. Mayroong kumatok sa pintuan, kaya agad akong tumayo para pagbuksan iyon. Si Saling. Nang magkatinginan kami, mayroong pangamba sa mga mata niya. Hindi ko maintindihan kung bakit. Gusto ka pong makausap ni Senyorito. Nasa library siya. Hinihintay ka na ho roon. Aniya. Kumunot ang noo ko. Tumangulang ako at muling hinarap sila Summer at Rain na nakatingin sa akin. I'll be back. Kakausapin ko lang si daddy niyo. Tumango naman silang dalawa. Lumabas ako ng kwarto at sabay kami naglakad ni Saling. Gusto ko sanang magtanong kung bakit pinapatawag ako ni Clint, pero may bumubulong sa akin na wag na. Biglang pumasok sa isip ko ang sinabi ni Rain kanina. Alam na kaya ni Clint ang nangyari kanina? Nang marating ko ang pintuan ng library, hindi ko maintindihan kung bakit gumapang agad ang kaba sa dibdib ko. Hinawakan ko ang malabig na seradora ng pinto at pinihit iyon ng dahan-dahan. Nang tuluyan ko iyong mabuksan, tumambad sa paningin ko ang isang malaking library room. Puno ng mga aklat at babasahin ng mga shelf. Dinaig pa nito ang library sa paaralan na dati kong pinapasukan. Kapansin-pansin ang 3 malalaking bintana sa harap na gawa sa salamin na siyang nagbibigay liwanag sa buong silid. Carpeted floor din iyon. Hinanap agad ng mga mata ko ang lalaking sinadya ko rito at natagpuan siyang nakaupo sa isang couch. Eleganteng nakaupo na tila isang hari. Kahit nag-aalangan ay lumapit ako sa kanya. Sa paraan ng pagkakatitig niya, para na akong sinisilaban ng buhay. Hindi man malinaw ang galit na nakikita ko sa mga mata niya, alam kong galit iyon. Pinatawag mo raw ako? Tumayo siya mula sa pagkakaupo at naglakad palapit. Pinilit ko ang mga paa na wag humakbang palayo sa kanya, kahit pa nariyan na naman ang pamilyar na kaba sa tuwing malapit siya. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Bawat hakbang palapit sa akin ay parang paglapit ng pinakamabangis na hayop. Katulad ng inaasahan ko, mas lalong lumakas ang pagpintig ng puso ko nang tumigil siya sa harap ko. Sapat ang pagitan namin sa isa't isa para hindi ako makahinga dahil sa abnormal na tibok ng puso ko. Iniangat niya ang kaliwang kamay at tumapo iyon sa baba ko at maingat na iniangat ang bahagya. Tiningnan niyang magkabila akong pisngi na wari bang may sinusuri siya roon. Napatigil siya na mapatingin sa kaliwa kong pisngi. Bakit? Utal kong tanong. Mas lalo niya pang inilapit ang mukha sa akin, kaya tuluyan na nagwala ang puso ko sa loob-loob ko. Pinigil ko ang hininga nang ilang pulgada na lang ang layo ng mukha namin sa isa't isa. Nasulyapan ko ang paggalaw ng kanyang panga at ang pag-uumigting noon. Nang matapos niyang tingnan, lumayo siya at ibinaba ang kamay. Doon lamang ako nakahinga ng maayos. Nang magtagpo ang mga mata namin, mas lalong naging malinaw sa paningin ko ang galit sa kanyang mga mata. Gustuhin ko man mag-iwas ng tingin, ay hindi ko rin nagawa. May kung ano sa kulay tsokolate niya mga mata na hindi ko mabasa. Bakit? Biglang usal niya. Naguluhan ako sa tanong niyang iyon. Anong bakit? Ha? Nanatili ang mga mata niya sa akin. Pilit kong nilabanan ang kaba nang bumaba ang tingin niya sa labi ko. Nag-umigting na naman ang kanyang panga bago muling ibalik iyon sa mga mata ko. Anong bakit? Sa pagkakataong ito, nawala ang emosyon sa mga mata niya. Tuluyan na akong walang mabasa. Hindi ko rin maintindihan kung anong pinupunto niya. Nag-iwas siya ng tingin at napailing. Huminga siya ng malalim na para bang kailangan niyang kumalma at iyon lang ang tanging paraan. Nothing. Sagot niya pagkaraan. Nakakunot ang noo ko habang nakatingin sa kanya. Muli niyang ibinalik ang tingin sa akin at ngumiti sa hindi ko malamang dahilan. Ngiting hindi ko maintindihan kung para saan. Sorry. He murmured and left me dumbfounded.
Tumagal palalo ang tingin ko sa mga litratong nasa album. Eudora. Lahat iyon mga picture ni Eudora. Tila may kung anong kumirot sa dibdib ko nang makita ulit ang larawan nila ni Clint kasama si Summer at si Rain. Walang ngiti sa labi ni Eudora at matalim ang mga matang nakatingin sa kamera. Samantalang may munting ngiti naman sa labi si Clint habang malaki ang pagkakangiti ni Summer at ni Rain. Kung hindi ako nagkakamali, 4 na taon pa lang dito ang kambal. Hindi ko mapigilang hindi haplusin ang larawan habang sumisigid ang kirot sa kaibuturan ng puso ko. May mga bagay na kinaiinggitan ako sa ibang tao, katulad ng masayang pamilya at karapatang mabuhay ng malaya. Pero si Eudora, lahat ng bagay sa kanya kinaiinggitan ko. Hindi ko pa man siya nakikita at nakakasama, pakiramdam ko gusto kong maging ako na lang siya. Hindi sa paraang lahat ng pagkatao niya ay maging ako. Gusto ko lamang magkaroon ng masayang pamilya, kontentong buhay at karapatan sa mga bagay na gusto kong gawin. Malungkot akong ngumiti at ibinalik ang album sa kinilalagyan noon. Tumayo ako at naglakad palabas ng kwarto. Tuloy-tuloy ang lakad ko papuntang hardin at naupo sa isang upuan na nasa lilim ng mayabong na punong mangga. Nasa paaral ngayon si Summer at si Rain, samantalang umalis naman si Clint papunta sa kanyang trabaho. Naglinis lamang ako ng kwarto ng mga bata at tumulong mag-ayos sa library at ngayon ay wala nang ibang magawa. Hindi na rin nagbibilan si Clint ng gawain sa akin. Hindi na rin ako inuutusan ni Manang Olga. Sadyang nagkukusan na lamang ako. Matagal rin ang pagtanaw ko sa mga bulaklak sa hardin at ang pagpuna sa ilang paru-paro na nagdaraan. Isang tikhim ang pumukaw sa atensyon ko, kaya't lumingon ako sa pinagagalingan noon at nakita si Manang Olga na may dalang watermelon shake. Iniabot niya iyon sa akin, kaya madali ko naman iyong tinanggap. Naku Manang Olga, sana hindi ka na po nag-abala pa. Nahihiya akong sabi sa kanya. Isang tipid ng ngiti lamang ang isinagot niya sa akin. Matuwid siyang nakatayo habang magkasiklop ang mga kamay at nagkatinginan din sa mga bulaklak. Makulimlim ang panahon ngayon kaya hindi gaanong mainit. Natutuwa ako sa pababago mo, Eudora. Ani Manang Olga. Uminom ako saglit ng shake at tiningnan siya. Merong kislap ng tuwa sa kanyang mga mata na hindi na niya ikinubli. Sana ay tuloy-tuloy na yan. Kaunti na lamang at alam kong babalik na rin si Senyorito sa dati. Magiging maayos na rin kayong dalawa. Muli na naman akong sumimsim sa inumin nang makaramdam ng banyagang emosyon sa dibdib. Kung dati sa tuwing nagsasalubong ang tingin namin ni Clint, galit at disgusto ang nakikita ko sa mga mata niya. Ngayon ay blanko na lamang iyon at parang mata ng isang lawin na nagmamatsyag sa bawat kilos ko. Gustong gusto ka nila Summer at maging si Rain ay kinakausap ka na. Matagal kong hinintay yun, Eudora. Ang makitang masayang pamilya nyo. Hindi man sabihin ni Senyorito. Alam kong natutuwa siya sa malaking pagbabago sa'yo. Hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Natatakot din ako sa mga pwedeng mangyari. Ngunit ang mga sinasabi niya ngayon ang siyang nagbibigay pag-asa sa puso ko. Masaya ako ngayon sa hiram na pagkatao ni Eudora. Kahit pa marami ang may galit sa akin. Paunti-unti naman ay nagugustuhan nila ako. Nakakalimutan din nila ng paunti-unti ang mga bagay na ginawa noon ni Eudora. Manang! Tawag ko sa mababang boses nang sandali kaming lamunin ng katahimikan. Minahal ba ako ni Clint? Katangahan, Rafaela. Katangahan ang tanong mo. Dapat alam ko yun kung ako si Eudora. Ang pangamba na baka manghinala sa akin si Manang Olga ay nawala nang umiti siya sa akin. Ngiting may halong lungkot. Sobra kang minahal ni Senyorito. Mahal na mahal. Ibinibigay niya lahat ng hingin mo. Tinanggap niya ang buo mong pagkatao, ang bawat pagkakamali mo, at sinusunod lahat ng gusto mo. Napawi ang kanyang ngiti at ibinaling ulit ang atensyon sa mga halaman. Hindi mo iyon marahil napapansin, ngunit higit kang minahal ni Senyorito. Higit pa sa kanyang sarili. Napaawang ang aking bibig at mabilis na tumibok ang puso ko. Si Clint, maraming imahe ang pumasok sa isip ko. Mga imahe kung paano naging mabuti siyang asawa kay Eudora. Muli na namang dinurog ang puso ko nang maalala ang narinig kong pag-uusap nila Rose noon. Mahal na mahal ni Clint si Eudora. Paano nagawa niyang lokohin ng lalaki? Eudora! Tawag niya. Tiningnan ko siya at nagtagpo ang mga mata namin. Maikli ang panahon sa mundo. Lahat pwedeng mawala sa isang iglap. Lahat ng meron tayo ay hiram lang. Bakit hindi mo simulang sumaya? Magsimula ka ulit. Baguhin mo ang pagkakamali ng dating Eudora. Ipakita mong karapat dapat ka na ngayon. Kalimutan mo nakaraan at pagbutihan mo ang ngayon at bukas. Yun lang ang paraan para mahalin ka ulit ni Senyorito.
Ano kaya ang gagawin ni Rafaela matapos marinig ang payo ni Manang Olga? Pangatawanan na kaya niya ang pagiging si Eudora at kalimutan na siya ay si Rafaela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.